Erev Tov. Erev Tov, that is Hebrew, which means good evening. Welcome again to the message for today, tonight, entitled, Deception is the normal thing in the last days. Deception is the normal thing in the last days. At ating po verses na babasahin ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3. Yun po ang ating title sa ating mensahe before sa ating prayer meeting. But while waiting for others to log in for our FB Live message, again, let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation. Ang magandang balita ng kaligtasan. Actually, yung gospel na word na yan ay from the Greek word. Parang meron tayong common ebanghelyo. Sa Greek po yan ay euangelio. Eu means good and angelion means message or good news. Euangelion. At sa Greek po ay ang tawag po dyan ay bisura, meaning good tidings. Kaya nga, the gospel of our salvation is bisura hayemasiak hay Yeshua teno. Yun ang Greek doon. That is good tidings. Pero it is about, ang gospel po it is about the work and person of Jesus Christ. Pero marami po sa atin out of good intention na ma-preach ang gospel ay pinipreach ito na parang love of God, the grace of God, without really telling what is the extent of the bad news. Kaya ngayon, we have to focus on the bad news kasi ang bad news po ay we are really separated from God. Mayroon pong separation na nangyari sa atin from God. Ang mankind po ay na-separate po, ruined because of the fall of man. Mayroon pong ruin doon. Kaya kailangan natin ng redemption. No? Ang ruin po ay we're separated from the holy and perfect, holy and righteous God. Yun po ang natin, ang sitwasyon natin. At our sins demand penalty yan. At mayroon pong eventually yan ay tayo talaga ay mapapahamak. Sabi nga sa 9:27 na there will come a time that judgment, death, and judgment will come. At ang isa pang napaka mahirap na intindihin ay where we will not be able to do anything to rectify that situation. Kaya nga dapat maintindihan natin yung mga bad news talaga before we introduce the good news, good tidings, good news na si Jesus Christ ang ating salvation. Kasi tayo po ay really separated from God. At ang separation po yan ay nakagapos tayo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo makatakas doon. At eventually, we will spend the eternity sa hell talaga. At one time, we will die and we will spend eternity in hell if we do not believe on that gospel. Ang gospel po is about the work and person of Jesus Christ. Si Jesus Christ talaga ang pinaka topic niya, no? Mayroong mga one-liner dyan. Kunyari, ang one-liner sa Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord Jesus Christ will be saved. Sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. But you have to explain the bad news talaga. And the good news that it is about the work, the person of Jesus Christ, that Jesus Christ is truly God and truly man. At the same time, siya yung gumawa ng ating righteousness na yun lang nakakapasa sa standard ng God. At the same time, siya yung namatay sa ating kasalanan kasi sabi nga doon sa 15 ng 1 Corinthians, the gospel is about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Meron pa mga malalalim dyan, but yun ang ating ang gospel po ay good news yan about the work and person of Jesus Christ. You have to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved. Pero sa gabing po ito, welcome again, good evening, and I hope marami nang makapasok dito sa ating live message. Ang ating pong title ay Deception is the normal thing in the last days. Ang panliling lang ay naging normal na yan sa last days. At titingnan natin yung mga signs na kung nandito na ba yung last days na yan. At babasahin po natin ang 2 Timothy chapter 3, no? Ang buong chapter po ito at isa-isahin po natin po. Okay, let us begin, mga kapatid. Babasahin ko po ang aking Bible sa
2 Timothy chapter 3. This is a English New King James Version. Okay? Perilous times and perilous men. Good evening. Welcome again to the message for today entitled Deception is the Thing in the Last Days. 2 Timothy chapter 3. But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away, for of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds disapprove concerning the faith, but they will progress no farther. For their folly will be manifest to all, as theirs also was. Verse 10, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, and out of them all the Lord delivered me. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Salamat uli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na nasa langit, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay nakabasa na iyong mga salita at naririnig po namin iyong mga salita. At alam po namin, Lord, na mga salitang ito ay makapangyarihan sa lahat, at ito ay nagbabago sa aming mga puso't isipan. Ito ay nagbibigay sa amin ng regeneration, ito ay nagbibigay sa amin ng more faith, at ito ay nagpapabago sa aming mga buhay. Lord, i-bless mo po ako, Lord, sa aking pagpapahayag na iyong mga salita. At magamit po, Lord, ang aking mga kakayahan, hindi lamang, Lord, ang kakayahan ko, ngunit ang wisdom ng banal na Espiritu na ibibigay sa akin. I-bless mo rin po ang lahat na makikinig sa mensahe ito. Salamat muli at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Magandang gabi muli sa bawat isa. Ang ating pong binasa dito ay matatagpuan po sa 2 Timothy. At ang sabi dito, perilous times and perilous men, sa chapter 3 po ng 2 Timothy. Dito po ay tinitle ko po na Deception is the common thing in the last days. Titingnan natin kung nandito na yung mga signs at makikita natin na nag-i-increase ba yung mga sign, kasi ito pong Bible ay matagal na po itong isinulat. Nakikita natin na nagpa-progress po talaga yung evil dito sa mundong ito. Ngayon sabi nito, but know this, that in the last days perilous times will come. This is address ni Paul kay Timothy na kanyang trusted na pastor na nagpa-pastor sa mga churches na kanilang tinatayo during sa kanilang mga missionary journeys, no? Sinabi ni Paul kay Timothy, at ganoon din sa atin na sinasabi din sa atin ngayon, na know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves,
lovers of money, boasters. Ito yung mga sign na bakit maging nakakatakot na yung time, dangerous, no? Hindi lamang sa physical, ngunit higit sa lahat sa spiritual. Kasi ito yung mga signs. For men or mankind will be lovers of themselves, lovers of money. Yan, mahal nila yung money. Siyempre, mayroong mahal ng money, pero kung talagang uunahin mo yung money, yun ang ibig sabihin nito. Lovers of money, boasters, mayabang, proud, mayabang din. Blasphemers, yung maraming sinasabi tungkol sa God, hindi naniniwala sa God, no? Disobedient to parents, unthankful, no? Hindi nagpapasalamat, unholy, unloving, unforgiving, hindi nagpapatawad. Slanderers, yung paninirang puri sa pamagitan ng pagsasalita. Slanderers yung tawag doon. Without self-control, no? Brutal, despisers of good, traitors, no? Headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. So nakikita natin kung nandito na ba yung last days, kung dumadami na po yung mga signs na nakikita natin dito. Lovers of money, unforgiving, slanderers, paninirang puri, yung mga fake news ito, fake news, slanderers yan. Without self-control, no? Nakikita natin yung mga tao ngayon, wala na self-control. Despisers of good, traitors, no? Kung ano pa mga ano dito. Mayroong isang katangian dito, having a form of godliness but denying its power. Ibig sabihin nito, siya ay mukhang reliyoso, mukhang godly, pero wala po siyang kakayahan ng kanyang power, hindi po nagmamanifest ang power niya, no? So, tayo po magde-decide ngayon kung ano ba talaga ito nandito na. Pero sa ating tingin talaga, nag-i-increase. Ako po ay naniniwala na parang mahirap na po ngayon ang panahon. Kasi dati, madali lang din mag-isip ng logic, no? Minsan mga rhetorical question na yung mga tanong eh. Sa mga debate, rhetorical question na lang, madali namang sagutin pero i-debate pa. So yun na yung mga signs na yung obvious noon ay parang hirap nang i-decide ngayon kasi parang ang dami ng deception ng mga kalaban. Sabi dito, anong advice sa mga Kristiyano? And from such people, turn away. So, ang isang advice pala sa ating mga Kristiyano, o sa mga Kristiyano po, ang ibig sabihin ng Kristiyano talagang nag-trust kay Jesus Christ, layuan mo sila. Layuan mo yung mga deceived mga tao na to. For of this sort are those who creep into households and making captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. So, ito palang mga tao na to ay hindi lamang sila gumagawa ng mga kasalanan. Sila din ay nagdi-deceive. At ang kanilang mga target ay mga women na makasalanan din at may various lust na palaging nag-iisip na akala natin matalino na, always learning and never able to the knowledge of the truth. So, mayroon palang tao talaga na nag-aaral lang, pero hindi talaga nakaabot sa knowledge of the truth talaga kung ano ba talaga. Even doon sa mga practical na bagay, hindi malaman kung ano talagang katotohanan. How much more doon sa spiritual na kalagayan na talagang tayo po ay mapapahamak talaga, no? Tayo ay mapapahamak, tayo ay makasalanan, hiwalay tayo sa God, ng wrath ng God ay nasa atin. Kung hindi ito maayos sa atin, ay mapapahamak talaga tayo. At tayo po ay deceived dahil sa mga ginagawa din ng mga propaganda ng mga reliyon na akala natin kaya nating iligtas ang ating sarili, hindi natin malaman, hindi natin alam na wala pala tayong kakayahan. We are dead on our trespasses and sins, and we only have to rely on the Lord Jesus Christ for salvation. Kaya dapat maintindihan natin ito, no? Na ang salvation natin talaga ay si Jesus Christ yan. In fact, dinidispute pa rin yan na there are other ways aside from Jesus Christ. But malinaw sa Bible, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa Acts 4:12, salvation is found in any other. Wala daw salvation na makikita sa iba. For there is no name among men given to
under heaven given to men in which we will be saved except the name of Jesus Christ. Kaya minsan ang mga basic question na talaga ba ang kaligtasan natin kay Jesus? Ano na yan parang supposed to be rhetorical question yan na hindi nagtanong yan pero nagtatanong pa rin. Lalo na ngayon sa mga deception din ng mga maliliit na bagay. Marami nang nagtatanong. Kaya nga sabi doon sa 5:20 ng Isaiah, woe to them who call good evil good and evil good binabaliktad, no? Yun ang yung darkness tapos ginagawang light and bitter and sweet. Parang imbis na sabihin mong good, sinabi mong bad, tapos yung bad sinasabi mong good, tapos yung matamis sinasabi mong mapakla o mapait, tapos yung may light ay sinasabi mong darkness. That is deception, that is slander, So sabi dito, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres resist truth, katulad na example na mayroong mga magician noon sa panahon ni Moses na napangalanan dito, ito ay nagresist ng mga truth. Men of corrupt minds disapprove concerning the faith, but they will progress no further, for their folly will be manifest all as there also was. So, alam po natin ang God po ay sovereign, alam po niya. Pero hindi ko masasagot o hindi natin masasagot ay talaga bang paparusahan tayo ng God dahil sa ating unbelief o sa ating deception, no? Yan ang sagot din na natin, pero ang importante dito, are we deceived with the spiritual things? Okay lang, ma-deceive tayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito, pero ang pinakamahirap pong ma-deceive kung talagang hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga worldviews, no? Marami po tayong mga worldviews, akala natin matatalino tayo, hindi tayo nagre-rely sa Bible. So sabi dito, disapprove concerning, but they will progress no further, no? Ngayon, yun ang mga signs. Titingnan natin ngayon paano natin ito makukuha, no? At paano ito makukuha natin yung parang the spirit of discernment, kasi sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin ng discernment. Ang una talagang deception na makikita niyan, even sa budol-budol, the love of money. Parang ilulure ka niya ng money. Tapos kung makuha ka na sa money, madali kasing malure. Siyempre, tayo po ay makasalanan, tayo ay naghirap, ilulure ka ng money talaga. Even doon sa mga budol-budol yan sa mga bridges, talaga ilulure ka nila namin. Pera ko madami, no? Tapos budol-budol na pala yan. So, kailangan natin matlaman kung anong gagamitin natin para sa discernment. Sabi dito, but you have carefully followed my doctrine. Sabi ni Paul kay Timothy, but you, Timothy, have carefully followed my doctrine, manner of life, yung pamaraan ko, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecution, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. Ito yung mga towns doon sa Antioch, sa Galatia. Kasi sa first missionary journey ni Barnabas at saka ni Paul, ito yung mga lugar na pinuntahan nila at binabato sila dito. Pinapalo sila. Kaya may persecution. Pero sabi ni Paul kay Timothy, you carefully followed my doctrine. Anong ibig sabihin ng doctrine? Yung katuruan, no? Siyempre, tinuturuan ni Paul si Timothy. Manner of life, kung paano po yung pamumuhay. Purpose, faith, pananampalataya, long-suffering, love, perseverance, persecution, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured. So, mabuti na lang, nag-endure si Paul. Pero sabi ni Paul dito, dapat ganon din talaga tayo na mayroong mga persecution, lahat na gagawin ng kalaban para tayo ma-deceive. And out of them, all the Lord delivered me. Thank you po kung tayo po ay na-deliver from the deception, mga persecution. Salamat sa Panginoon. And out of all the Lord delivered me. Yes, all who desires to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Sabi dito, lahat po ng mag-live ng godly ay
makaranas ng mga persecution, no? Sa last days. But evil men and impostors will grow worse and worse. Ito maganda. Evil men and impostors will grow worse and worse. Imbis na bababa yung kanilang kapangyarihan at magiging magiging mas masama sila. Dati konti lang ninanakaw, ngayon malaki na, no? Parang ganon. Nagdi-deceive na tayo, kaya nga nagugulat tayo sa iba-background ko lang yung ang probinsyano na parang series sa TV. Dati nagugulat tayo na ang corruption ay 5 million, tapos meron tayong isang presidente na kumuha ng 170 million, nagugulat tayo. Pero ngayon ang corruption ay billion na. Kaya nga sabi ko, grabe naman pala yung billion pala. So, will grow worse, no? But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Napakagandang deceiving. The one who will be deceiving us are also deceived. Wala. Parang ang question kasi doon, alam ba niya na deceive siya? Hindi. Kaya nga minsan tayo mag-ingat kasi tayo po ay akala natin tama tayo. Sabihin, good intention naman ako. Hindi naman ako deceive. Kaya minsan sa mga budol-budol, sa mga Ponzi scheme, sabi ko, ginamit lang yung mga halimbawa, mayroon kang kamag-anak. Akala mo, alam ng kamag-anak mo na niloloko kanya. Pero hindi naman niya alam talaga na niloloko niya. Sabi niya, ako nga ay yumaman ako dito sa Ponzi scheme. I-recruit ka niya ngayon. He is also deceived. He is also deceived. Pero pag bumagsak na yung Ponzi scheme na yan, pati siya, hindi niya alam na deceived pala siya. Good intention siya. Kaya nga mahirap dito sa atin kasi but evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. So, yung mga tao na yan, good intention sila, na-deceive lang din sila. So, dapat titingnan talaga natin kung ano yung mga deception na ito sa ating buhay. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. So, maganda rin na mayroon tayong natutunan kasi palagi kong ginagamit yung comprehensible input sa learning of language. Dapat ma-feed tayo ng mga feed ng truth, no? Ma-feed tayo ng mga feed ng truth. Although hindi tayo nagsasalita, pero alam natin something is wrong with this person. Kung ma-feed tayo ng truth, ang problema, ang kalaban ko nag-feed din sa atin ng truth. Kaya nagugulat tayo, bakit ganun ang pag-iisip ng karamihan o sa isang grupo na hindi nila alam ang katotohanan na example sa atin na lang salvation na parang akala mo kaya mong iligtas ang iyong sarili, akala mo kaya ng righteousness mo, pero hindi pala kaya ng righteousness natin. We should depend on the righteousness of Jesus Christ na matransfer sa atin. Kasi akala natin kaya natin iligtas ang ating sarili. So they're also deceived. Those preachers na they're also deceived. Kaya nga magbalik tayo sa Bible kung ano talaga nakasulat. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Jesus Christ. So malinaw na malinaw dito, the source of power ng mga discernment, una-una, Holy Scriptures. Pangalawa, which are make you wise for salvation, it will go to salvation through faith which is in Christ. Nandun yung ingredient na faith, nandun yung Jesus Christ, at nandun yung Scriptures. No? Dapat kumukuha tayo ng mga truth sa Scriptures. No? So, dito sa huli po, bakit kailangan natin gamitin ang Scriptures? Kasi sabi, all Scripture is given by inspiration of God. Ito po ay God breath, no? Hiningahan ng itong mga salita na ito ay even si Paul ang nagsulat ito. God's word ito at hiningahan ito ng God. Kaya nga all Scripture, lahat po ng nakasulat dito is given by inspiration of God and is profitable. Nakakabuti for doctrine, sa pagtuturo ng tamang doctrine,
Kasi ang church po natin ay yun ang pinagpe-pray natin, no? Na talagang hindi tayo magkamali sa ating doctrine kasi hindi natin kaya sa ating sariling talino. Hindi yan sa kakayahan natin na mag-aral, kundi sa grasya ng Panginoon yan. Kaya tayo nagkakaroon ng mga prayer meeting, corporate prayer meeting upang hindi po tayo ma-deceive, no? Kaya nga, at mag-rely tayo sa Scripture, no? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Pwede natin i-correct. For instruction in righteousness. Kailangan natin instruct kung paano po matuwid. Siyempre, by doing good, by following the law. But ang pinaka-importante dyan, ang pinaka-basic na ang righteousness na pinaka-importante, ang righteousness ng God, and the result of our regeneration is also our righteous doing, no? Na hindi dapat tayo malito doon. Ang cause ng ating salvation ay God's work in us, but we are also bound to perform this duty kasi morally spiritually discern, so we should do good works, no? So all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete. So alam po natin doon sa Ephesians 4:11, ang natin ay dapat complete tayo sa ating pananampalataya. Pare-pareho tayo at the same ang knowledge natin, the Son of God. No? That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Mayroon palang purpose ang ating pagbuhay dito kung tayo ay regenerate, equipped for every good work na ating gagawin. Kaya nga sabi doon sa Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, preordained ang ating good works that we should walk in them. So, dapat balance ang ating pananampalataya doon sa Ephesians 2:8, 9, and 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not by your works, so that nobody could boast. So, we have to, kung ano mananampalataya talaga na ang ating salvation, ay by grace of God, through our faith in the Lord Jesus Christ. But alam po natin na when we are regenerated, when we are converted to the commonwealth of God, Israel, nakasama tayo doon, we should be doing good works because for we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Ngayon, anong matutunan natin dito sa ating pinag-aaralan, sa ating binasa? Kailangan natin malaman na sa bandang huli talaga, huling araw, o nagsisimula na ngayon, marami talagang mga deception. We have to scan the different truths. Para nagsascan tayo, titingnan natin. And dapat mag-pray tayo ng discerning spirit. No? Dapat mag-pray tayo ng discerning spirit. Number 2, alam po natin, dadating talaga yan, madideceive tayo, even sa ating temporal na buhay, even sa mga decision natin. We have to scan everything, ask for discerning spirit. Kailangan natin rely on God and His Scripture on living on this perilous time, no? Kasi mahirap talaga ang panahon na to. Kailangan nating mag-rely talaga sa God's providence and magbasa tayo sa Scripture. At ang pangatlo po, be part of the enlightening. Be part of the enlightening by sharing the Word of God, particularly the Gospel. So, hindi tayo pwedeng magmamayabang na hindi tayo madideceive kasi marami pong nadideceive. Tayo lamang ay hindi nadideceive because of the grace of God. Hindi tayo pwedeng magmamayabang. Kailangan natin iscan. Kailangan tayo may human responsibility. We believe on God's sovereignty, but we also believe on human responsibility to scan yung mga truths, to scan yung mga deception, and pray for enlightenment. And balikan natin yung Scripture. Titingnan natin ang mga Scripture talaga. Gagamitin natin to because sabi dito, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. At ang huli talaga, kailangan din natin mag-share sa mga na-deceive na mga tao. Hindi tayo nagmamayabang na tayo ay hindi deceive.
naniniwala tayo na by faith we are saved, but we have to share that to our neighbors, to our friends, to our relatives, no? Lalo sa relatives. At dapat mag-pray talaga tayo na mabigyan lahat ng unawa na we are all sinners. We cannot gain the parang salvation, at magmamakaawa tayo kay Jesus Christ na siya lang talaga ang ating kaligtasan. Sa ating mga temporal life, we have to also to pray na hindi tayo ma-deceive dito sa mundong ito, kasi kung ma-deceive tayo, mawawalan tayo ng pera, ang ating bansa ay, kung ating family, kung mali ang ating desisyon ay mapapahamak, lalo na kung ang bansa natin ay mapapahamak din. So, we have to pray, lalo na sa election, tayo ay magpe-pray tayo sa Panginoon to talaga bigyan tayo ng enlightenment sa ating mga decision, sa ating pagpili ng ating mga leaders. Pero higit sa lahat talagang ang pinaka mahirap talaga kung tayo ay na-deceive sa ating salvation. So, you have to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved. Let us pray, mga kapatid. Panginoong Diyos na aming Ama, alam po namin, Lord, na ang deception po ay maging normal thing na sa last days, at ito ay nagsisimula na ngayon, Lord. Patuloy na pinapanalangin na bigyan mo kami ng discerning spirit na galing sa iyo, hindi magre-rely sa aming sariling kakayahan, palaging magpe-pray. Patuloy din po namin pinapanalangin na magamit din po kami sa pagpapahayag ng mga salita sa mga kamag-anak, kaibigan, at iba pang mga kasama namin. Bless mo, Lord, ang makikinig sa mensaheng ito, na malaman talaga na ang tao ay makasalanan, kailangan namin ng salvation. Kami ay lumapit kay Panginoon, kay Jesus Christ na aming Panginoon tagapagligtas, magsisi sa kasalanan, at talagang lumapit kay Jesus Christ. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. We'll have our prayer meeting after this one.